So sa video ito, pag-usapan natin kung paano magre-paint ng tambutso ng ating mga motor. Ano yung mga advantage sa pagre-repaint nito at kung paano yung proseso sa pagdi-DIY nito. So alam naman po natin na isa yung muffler or tambutso sa importanteng parte ng ating mga motor dahil dito lumalabas yung pressure na nanggagaling sa ating mga makina. At di maiwasan sa katagalan ng panahon ng paggamit natin ng motor at dahil umiinit rin ito, nagkakaroon po ng time na nangangalawang nagluluma po yung ating mga tambutso at nagfe-fade po yung kulay nito. Sa case ng motor natin, halos 4 na taon na po ito at kung makikita nyo naman medyo makapal na po yung kalawang at nag-fade na po yung pintura kagaya niyan at may mga talamsik na po ng asfalto kagaya niyan, no? Kaya naman medyo hindi na kaaya-aya or hindi na masyadong magandang tignan yung ating mga motor, lalo na kapag sinisipat natin dito sa side na to. Ayan, medyo fade na yung kulay, makalawang, at dito naman sa taas makikita natin na hindi na maganda yung kulay niya, kumukupas na po siya, hindi na po talaga yung black na black. Kaya naman kung ikaw yung tipo ng owner na stuck lang pagdating sa tambutso, gusto mo na yung performance niya at gusto mo lang ma-maintain yung magandang kulay niya, para sa inyo itong video na ito. So basically, re-repaint lang naman po natin siya gamit itong Kobe High Temp Spray Paint. So isa po kasi ito sa may magandang reviews at maraming gumagamit. Kumbaga subok na. Pero kung may alam kayong ibang brand, katulad ng mga Samurai, okay lang din. Nasa inyo naman kung anong brand yung gagamitin nyo. So lagay lang din siguro ako ng link kung saan ko siya nabili para kung gusto nyo mag-avail ito is makakuha kayo. So bago tayo mag-repaint, syempre kailangan natin tanggalin itong muffler natin dito sa ating mga motor. Pero bago natin tanggalin yung mga bolts niya dito, tsaka dun sa ilalim, tanggalin na po natin itong mga accessory cover po niya, tulad nitong muffler cover po natin, gamit tayo ng 10mm, 2 bolts yan. Tapos dito sa muffler tip po natin, gamit tayo ng Allen wrench. So 3 po yan, ito napalitan na. So tanggalin lang po natin itong mga to bago tanggalin itong pinamuffler. Ayan, baklasado na po yung muffler cover natin at muffler tip at na-expose na po yung muffler natin. Next natin tatanggalin yung ating pinaka muffler. Doon sa ilalim may 2 10mm, tapos dito tig 14mm. Hirap lang yung dito sa part ng ilalim kasi kung makikita nyo, ayun siya, isa dito, isa dito. So medyo mahirapan tayo sa pagtanggal. So mas okay gumamit tayong maikling socket wrench kasi kung mahaba yan, sasaya dyan dito sa lupa. Pero kung yung gamit nyo ay yung mahabang T-wrench katulad nito, kailangan yung ipaangat or magpatulong kayo itagilid yung motor para nang sa gayon kumasya po itong mahabang T-wrench nyo. Pero ayun, mas okay nga, mas maikli ng konti. Itong wire wrench, saktong-sakto lang siya, masusungkit natin nang hindi sasaya dito sa lupa. Sa pagluwag ng bolts, clockwise po tayo kapag nakatingin sa taas. So ganito po yung direction para hindi po kayo malostredan. Ayan, natanggal na po natin yung 2 nut sa ilalim. Next na tatanggalan, ito 14mm socket wrench. Meron dito sa taas at meron dito sa baba. Pagdating dito sa huling bolts, alalayan na natin muffler natin kasi mahuhulog na yan or malalaglag na. Hawakan natin ng isang kamay habang niluluwagan itong isang bolts na natitira. Natanggal na po natin. So sa pagbaklas ng muffler, dadaan lang po natin yung ating elbow dito sa may butas at matatanggal na po natin yung buong muffler po natin. So ingatan nyo lang din tong seal dito sa dulo, baka mawala. So yung iba kasi dinidikit na po yan. So sa atin, tabi muna natin para hindi po mawala. So parang ito na rin yung process ng pagtatanggal ng mga muffler natin dito sa ating motor, especially sa Honda Click. So yan, kung makikita nyo naman yung muffler natin, meron ng mga konting kalawang, konting corrosion, medyo kupas na po, may mga gas-gas na tayo nakikita, tapos may part na talamsik ng asfalto. At kung titignan natin siya, itim pa rin naman, pero kupas na po yung kulay po niyan, hindi na po siya yung black na black talaga, kaya naman hindi na po siya ganun kaganda tignan. So bago po natin siya i-repaint para maging maganda at best yung resultang makuha po natin, kailangan natin tanggalin yung mga asfalto na yan na medyo nakaumbok ng konti. Konting-konti lang yan para maging smooth yung kalabasan po natin o yung resulta nga. Tapos yung mga kalawang kailangan din natin tanggalin para kahit mapatungan na natin siya ng paint, hindi bumalik at hindi po kumalat yung mga kalawang. At tulad po nito,
Ayan, kailangan din natin kiskisin yung mga kalawang na yan dahil medyo may part na nakaangat ng konti. Also para hindi mag-penetrate. Pwede rin pala natin tanggalin itong part na to. Ayan, gamit lang tayo ng 8mm tapos idamay na rin natin sa repaint po natin. Ayan, kung makikita nyo medyo makalawang na rin siya. By the way, yung mga kalawang na yan pag nag-penetrate, tumagal at hinayaan lang po natin, pwedeng masira yung muffler natin, numipis po siya. Kaya naman mas okay, ayun, alagaan natin sa pamagitan ng pag-repaint. Kumbaga dual purpose yung pag-repaint natin, mapahaba yung buhay ng stock na muffler po natin. Also mapaganda po yung itsura niya. So para po sa mga gagamitin natin, pwede tayong gumamit ng liha para mas smoothen yung mga parts na may kalawang, yung may mga parts na asfalto. Also para kumapit yung high temp po natin. So dito meron tayong 400, 800 grit, 1000 grit. Importante dito medyo mapakinis po natin at malinis po siya tignan, matanggal yung mga kalawang. Pwede rin po tayong gumamit ng mga wire brush. Ayan, papakita ko na lang sa process po natin. Also, paint remover, hindi naman po mandatory na tanggalin natin yung pintura. Importante, mapakinis lang po natin kahit hindi matanggal yung kulay po niyan. Degreaser, pwede rin. So yun, start lang po natin yung paglinis, pagtanggal ng kalawang at pag-smoothen nitong ating mga muffler. So yan, nalinis at napatuyo na po natin itong muffler, tambucho po natin. So explain ko po sa inyo yung process na ginawa natin. So sa mga part ng kalawang, gumamit po tayo ng wire brush. So yung wire brush na yun yung magtatanggal ng kalawang. Pero kung wala po kayong wire brush, pwede po kayong gumamit ng liha na 100 grit pataas, 100 to 200. Yung medyo magaspang para matanggal po yung mga kalawang. Pero sa case natin, pagkatas ng wire brush, niliha po natin siya ng 400 grit para medyo numipis po or matanggal po yung mga asfalto tsaka mga uneven surfaces dito. So hindi naman po natin kailangan na lihain ng buo or pakinisin ng buo katulad nito. Kailangan lang natin malihan lahat ng part para na sa gayon pag in-spray na po natin ng high temp natin is smooth po siya. So dito sa part na to medyo makalawang, kaya kung makikita nyo medyo na linis po natin, napaputi ng konti. Pero hindi naman po kailangan talagang paputiin ng ganito. Kailangan lang talaga matanggal yung mga kalawang tsaka mga uneven surfaces para maganda po yung resulta na magawa natin sa pagre-repaint. So dinamay na rin po natin to. So ito niliha din po natin, tinanggal yung mga kalawang. So sa mga part na singit-singit, pwede po kayong gumamit ng toothbrush or maliit na brush. Ayan, may mga naiwan pa na konti pero super konti na lang yan. Basta yung tandaan nyo lang dito, tanggalin nyo po yung mga kalawang na medyo makapal kasi magpe-penetrate yan kahit po matakpan ng pintura po natin. Another info pa po kapag medyo kinapa po natin, napatuyo na po natin, diba? Kinapa po natin at medyo may nakuha tayong itim-itim na iwan po yan sa pagliliha po natin. Ayan o, kapal. Ayan, medyo itim-itim. Punasan pa po natin ng basang-basahan, ito sa case ko, wipes para matanggal po yon. So may mga part kasi na nung binalawan natin or hinugasan to, may mga naiwang parts. So kapag naiwan po yan, tapos pininturahan natin, ayan katulad yan, is medyo hindi po kakapit yung pintura natin. Lalo na hindi po tayo gagamit ng primer. Rekta na po na high temp yung ipipaint natin. So kailangan malinis talaga, wala siyang mga powder katulad nyan. At para kumapit talaga yung pinturang ipapahid po natin or yung i-spray po natin. So yan, napunasan natin. Kung makikita nyo, umitim yung wipes natin. Ibig sabihin maraming pulbos pa yun nakakuha. So patuyuin lang natin yan. Tapos another info lang po pala sa pagliliha, about sa pagliliha.
Kung makikita nyo sa part natin, may mga part na parang kaskas-kaskas ng liha. Yung last touch po natin is 400 grit na liha. So kapag ito na yung ginamit nyo, okay na yun, or pwede na yun bilang last na pangliha nyo. Kahit hindi na kayo gumamit ng 800, actually may 800 ako, may 1,000 pa, which is sobrang nipis na. Pero sa case natin yung 400, manipis naman na. Pero kung gagamit kayo ng 140, 160, 100, mga ganon, make sure nyo na papatungan nyo pa ulit ng another liha na mas manipis, which is 400. Sa case ko 400, goods na siya. Tapos wet sanding, basa, para smooth po yung kalabasan at saka hindi po siya magaspang, kasi magre-reflect po yung gaspang na yon kapag pininturahan na po natin siya. So ngayon, ready na po tayo magpintura, na i-prepare na po natin yung muffler natin. Ngayon, kung wala po kayong patungan, magandang patungan, so okay po na isabit na lang po natin siya sa sampayan or sa part na medyo mataas. Kasi kung sa baba tayo sa lapag or sa kahit semento, tapos lalagyan natin ng sapin, prone po siya sa alikabok kapag nagpaint na po tayo. So mas okay, isabit po natin siya. So naglagay ako ng alambre dito sa may dulo, may butas naman po kasi yan. Ilock nyo na lang para hindi po mahulog. Tapos isabit po natin siya sa part na medyo mataas. So dito sa case natin, sabit po natin siya dito sa sampayan. Ayan. So para nang sa gayon, hindi po siya malapit sa ground at saka sa alikabok. Pero kung may close environment po kayo, mayroon po kayo, pwede naman po doon. Pero sa pagpe-paint kasi, katulad natin spray paint, mas okay sa labas at mas okay kapag medyo trick yung araw ngayon, medyo maulap, pero goods naman. Tsaka also mas okay hindi masyadong mahangin. Bit ko na rin itong maliit na part ng tambutso po natin. So sa paggamit po ng spray paint, kahit anong brand pa man po yan, mas okay na kalugin po ninyo. Ito sa part na to wala siyang jolen Ayun, meron pala, tumunog na. So buksan lang po natin siya, tapos sa part na to wala na po siyang another cap. Rekta pindot na po siya. So sa pag-spray, di naman po kailangan ng professional skill po dito, no? Ang importante lang marunong kayong pumindot at dapat tama yung distansya nyo, hindi masyadong malapit. Mas okay yung pagbugaw natin is mga dalawang dangkal para mas pinaw yung pag-spray natin at saka maganda yung resulta. Huwag nyo masyado lapitan kasi medyo tutulo po yun, tulo-tulo yung mangyayari. Pinagbigyan tayo ng panahon, medyo uminit na, so yan, medyo okay na. So sa pag-spray, kahit saan tayo mag-start, sa case ko, unahin na natin sa taas. And first coat po muna tayo. Ayan, kung makikita nyo yung buga sa bandang malayo, mas pino po siya. Ayan, mas okay na medyo layuan natin ng konti. Pwedeng every 10 seconds, ayan, buga po tayo. Ayan, tapos after 10 seconds, ito po tayo. Kalugin natin ng konti para makita po natin kung saan part pa yung hindi nalalagyan. Ayan, diba? Hindi naman kailangan ng professional skills sa pagpipintura po niyan. Make sure lang natin na lahat ng part sa first coat is mapinturahan po siya. Medyo mahangin lang Kung makikita nyo, nagkakaroon na po ng resulta. Medyo maganda po yung dating po niya. Ayan siya. Ayun din pala sa kulay, number 1902 sa Kobe. Matte black po yung ginamit po natin, hindi po yung glossy black, kasi parang yung purpose natin magmukhang bago lang to, yung bago nito matte black po talaga yung kulay, hindi po siya glossy black. So yan, sprayan lang natin lahat ng part. Yan. Sa first coat hindi pa matatakpan ng buo, lalo na yung may mga malinaw na part. Iyon nagmumukhang bago ulit. So yung stroke nyo, kayo nang bahala. Pwedeng paikot, pwedeng taas baba, pwedeng kaliwa kanan. Ang importante, huwag kayong mag-focus sa isa lang. Natatagal kayo kasi baka tumulo. Ayan, sa case ko, taas baba, kaliwa kanan. Importante, may spiran lahat. So dito sa part na may mga sulok-sulok, ayan, tutukan nyo rin. Kung paloob, palabas. Lalo na dito sa may muffler tip. Ayan, maraming kanto dito. Kailangan nyo talagang yumuko. Ayan, dito sa ilalim marami pa. So naka first coat pa lang po tayo, pero mahigit 1/4 na lang siguro, hanggang dito na lang siya. So siguro mga 2 coats lang yung magagawa natin.
Pero overall sa first coat, na-coat naman po natin lahat. Medyo kinapalan na po natin. So after na mga 5 minutes siguro, pwede na natin siyang i-second coat para malagyan pa yung mga part na hindi nalalagyan, tsaka kumapal pa ng konti yung spray po natin dito sa muffler. Ayan, so habang pinapatuyo natin second coat, ito yung version 3 ng kapatid ko. Tinignan ko yung muffler niya. Ito medyo marumi lang, pero maganda pa naman yung kulay niya. Itim pa. So 3 months old tong motor, 3 or 4. Pero dito sa may bandang elbow, ayan, medyo kumukupas na siya ng konti. Ewan ko kung ganyan talaga yung kulay, pero medyo light black po siya, or parang pas na black, no? Kaya mas okay talaga. Bago pa yung motor, pinturahan na para tumingkad po yung kulay. So dito kupas, dito medyo okay pa naman. Kaso may mga konting talsik aspalto kung nakikita. Pero ganun pa man, yung sa atin magmumukhang bago ulit. So second coat na po tayo after ng mga 5 minutes. So yan, natuyo na rin naman siya. Sprayan pa natin yung mga parts, tapos tignan natin kung may mga hindi pa tayo nape-paint, lalo na sa mga sulok-sulok sa loob, para 100% ipinturahan po natin lahat. So yan, okay na tayo sa second coat. May natira konting-konti na lang, pero na-coat na po natin lahat. Hintayin na lang natin na tuyo, tapos montage ko kayo, tapos balik na po natin siya. Ayan, ngayon tuyo na siya. Kung makikita nyo naman, mukha na ulit bago. So nawala na po yung mga parang aspalto, mga kalawang, mga dumi. At ayan, hindi na po siya mukhang dugyot ngayon. Lalo na dito sa part ng elbow natin, hindi na po siya mukhang kupas. So after po natin mailagay yan, test ride po tayo ng mga ilang kilometro lang para makita po natin kung lolobo yung pintura. Merong side effect kapag mainit na yung tambutso po natin, or kung ano man yung mapapansin natin. Kasi kung sa short ride or sa maikling biyahe ay nagkaroon po siya ng bubbles, ibig sabihin hindi po effective itong pag-paint natin. So importante din yun para kung sakali man, bigyan ko kayo ng idea kung tatagal po itong high temp na in-spray po natin dito sa muffler po natin. So sa paglalagay, kung paano po natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. Yung huli po natin tinanggal, yun yung una natin babalik. So ito po yung huli natin tinanggal, tapos ibalik po natin siya, lagay po natin yung mga bolts dito, dito. So pati itong mga cover dito, pati dito. So dito sa seal po natin, dito sa tip, dinikit ko na po siya para hindi na po siya natatanggal dahil flare. Ito po yung madalas na hinahanap ko. So sa part na to, babalik na natin yung muffler natin. So dito sa part na to, pasok lang natin siya sa butas kung saan po natin siya inugot. So pag napaglagay na po tayo na nut doon, lagay po tayo dito ng bolts para hindi po tayo mangawit at mahirapan. Tapos lagay na po natin itong isang nut. So kailangan mauna pong mahigpitan yung dito sa may part ng exhaust or sa elbow, bago po dito sa may bandang muffler, para po mag-align po siya sa butas. Kapag di po kasi siya nag-align sa butas, yung pangit po yung tunog ng ating mga motor kapag umandar. Pag nahigpitan na natin sa ilalim, proceed na po tayo dito sa dalawang bolts. So ayan, naikabit na po natin siya. Kung titignan naman po natin, mas naging better na po yung itsura niya. Hindi ko tulad kanina na medyo makalawang at mukupas na, lalo na po dito sa part ng elbow. Ayun o, napaka premium tignan. Mukhang bago ulit. So ganito rin po yung itsura nung bago siya. Matte black po yung kulay, hindi po siya glossy black. Kaya naman parang nagmukhang bago lang ulit yung muffler po natin. Ito, short review lang din. Try natin siyang i-short ride kung medyo magbabakbak or kung kukupas or kung ano man yung mangyayari. Pero soon, after ilang weeks or months ng paggamit, i-update ko rin kayo sa pagre-repaint ng muffler natin kung kumupas ba o hindi. After po natin bumiyay ng 3.6 km, ayan, observe po natin yung muffler natin. Yung ayaw ko lang mangyari dito is yung may nagbabubble siya dito sa may part ng elbow niya. Pero kung makikita nyo, malinis na malinis, hindi po nagbabakbak, hindi po nagbabubbles. Kasi kung magbabubbles yan, bali wala po yung ginawa natin kasi kailangan bakbakin. Pero so far, ayan, itong pinakamainit na part, hindi naman po siya nagbakbak, nagbubbles, parang nagkahangin. Also dito, ayan, wala pong naging problema. So ito mainit na to.
Pero soon, gawan ko din kayo ng long term reviews about dito. So simpleng pag-repaint na pagmukha nating bago at napahaba natin yung buhay ng ating mga stock na muffler. Soon, abangan nyo pa po yung mga ibang ire-repaint na stock parts natin, katulad na lang itong swing arm, itong tip ng muffler, itong crankcase cover, at pati na po yung mags po natin. So ayun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Repaint ng muffler ng ating mga motor. Bye bye.